Bago po tayo magliha para sa wood varnish preparation, so siguraduhin lang po muna natin na lahat ng mga pinagpakuan, tapos mga siwang, gaya niyan, mga awang, mga dugtungan. So sisiguraduhin lang po natin na lahat po ito nalagyan natin ng masilya para hindi po pabalik-balik ng ating gawa. So guys, so mano-mano lang muna tayo. O kung nagsanaayon na yung haspi ng kahoy, doon lang natin lilihain. So kumbaga ito, ganito, dire-diretso lang. So yan ang haspi niya. So wag po natin palalampasin dito sa kabila, lalo na yung nakabalagbag na kahoy, yung haspi niya. So pag tinira natin dito, lalo na paggamit natin na liha number 120 o kay number 150, kahit 240 na liha yan, babakat pa rin ang gas-gas niyan. So malalaman na lang natin yan oras na nilagyan natin ng wood stain. So nag-apply tayo ng wood stain, so doon natin makikita yan. So basta iwasan po natin na ilihain po natin ito ng pabalagbag. Bawal na bawal po natin yan ilihain. So ngayon naman, dito, ganun din sa kabila. So ganito pa rin. So huwag na natin pa palampasin yung ating pagliliha sa kabilang haspe. So basta kung anong ginawa natin sa kabilang haspe, ganyan lang din, paayon lang natin ang pagliliha. So ito, ang ginamit dito, gagamitin ko muna dito liha ay number 120. So di kasi natin alam na galing po kasi ito ng sash. So di natin maiwasan na yung gargar ng liha. So pag pinulayan ng varnish, babakat at babakat yan. So kailangan pa rin talaga natin lihain. Kaya ang gagamitin ko liha number 120 para panigurado na maalis natin yung mga gas-gas. So ganyan lang, puro ganyan lang. So, huwag natin palalampasin sa kabilang haspi. So ang susunod ko po nito, ang gagawin naman, so pagkatapos natin lihain ng number 120, susundan po natin ng number 240. Kumbaga yun ang pag-finish natin sa kahoy natin. So para maganda yung pagkaliha, yung pag-stain natin malinis na malinis. So pulido. So tandaan natin mga idol, yung ganda ng ating trabaho, lalo na sa wood varnish finish, nakasalala yung preparasyon. So pag magandang preparasyon natin, lalo na itong pagliliha, magandang kalalabasan ng ating varnish. Ayan. So dito, pinaka-the best pa rin gamitin yung flat sander, yung makina. So mas mabilis na, hindi ka gano'ng problema. Kahit dito sa mga dugtungan, yan yung dugtungan, palampasin mo lang dito, palampasin sa dugtungan, pag gamit flat sander, okay lang, walang problema. So yan mga idol.
Ito mga idol, so magtataka kayo bakit roller ang ginamit ko. So marami naman paraan ng mag-i-stain. So diskarte lang din ng mga pintor kung paano mapabilis din yung gawa. So ito, ni-roller ko yan. Pero karaniwan ang ginagamit, basahan. So yung basahan doon sa may timba. So yung diretso papahid. So dito, ang ginagawa ko roller. So first time siguro to. Niro-roller ko para mas mabilis. So, gagamitan pa rin naman natin ng basahan yan. Yung pang-finish natin basahan. Ayan. Ayan mga kapinta, ngayon tapos na po natin yung ating pag-apply ng wood stain. So ito, noon na pala, pansin nyo na yung kahoy, dinirikta ko na po sa, pag-apply ng wood stain. So meron po kasi ibang mga pintor na yung mga kahoy, pinapahiram muna ng sanding sealer. So ang katwiran kasi nila, para pag nabasa daw, hindi siya magmamansya. So para sa akin, iba naman yung proseso ko. So may mga pintor naman kasi, mga barnisador na kanya-kanya ng procedure. So sa akin po, hindi ko na po ina-apply muna ng sealer kasi para sa akin magkakaroon siya ng problema. So magiging tendency kasi pag pinahiran natin ng sanding sealer na agad, hindi pa natin na-wood stain, hindi pantay-pantay yung pagkakaano ng wood stain pagkakapahid gawa ng sealer. So dito po, hindi ko na pinahiran ng sanding sealer. So direkta tayo ng wood stain. So ang ginamit ko po dito wood stain ay walnut. So yun po ang gusto kasi ng owner tsaka yung architect. So ito yung portion muna na to, isang sit na muna, isang room muna tayo. So yun muna ang gagawin namin. So yun muna ang babarnisan. So wala pa sealer yan. Ano pa lang yan, wood stain pa lang. So pagkatapos po nito, ang susunod po natin ay spray po natin yan ng sanding sealer. Ayan.
boy, I'm bored to hear your fake voice. I'm gonna follow my way. I know your intentions, yeah, some attention, don't want hesitation. You can play my game. You wasn't here tonight, dancing until the dark. I'm in the VIP, and you can sit with us. You know, you know, you love it, you love it. My body never will be in your hands. You know, you know, you love it, you love it. My body never will be in your hands. You know, you know, you love it, you love it. My body never will be in your hands. You can love me, I gotta let go. You say love me, I need a break, boy. I'm bored to hear your fake voice. I'm gonna follow my way. I know your intentions, yeah, some attention, don't want hesitation. You can play my game. Meron po tayo ditong tinimpla na penetrating wood stain. So ito po, gagamitin po natin ito sa pangkulay natin doon sa ating door, pati na rin doon sa door jump, pati na rin doon sa door moldings, pati na rin sa ating dashboard. So ito, ginagamit po namin ito, ginagamit po ito ng mga varnisador para habulin yung mga kulay na halimbawa yung lighter may mamatch dun sa darker. So ayan mga idol, iba pa rin po ito dun sa sa wood stain na ating ginagamit. Sa wood stain kasi primary color lang yon para madali lang natin habulin yung ating kulay. So ayan po, nagmamatch na po tayo ng ating kulay. So yun po, yung aking pinangkukulay dyan, yung ating tinimpla na penetrating wood stain. So ayan, yung mga dark po, yung mga lighter, hinahabol po natin lighter doon sa mga darker. So ayan, pinatakpan ko po ng suliha para yung kabilang area hindi siya kumapalang kulay. So sa mga varnisador po, alam na po nila ito. So sa mga beginner, so pag-aralan nyo lang po muna ng mabuti yung mga ganitong pagkukulay. Medyo pagdating po kasi sa pagkukulay, medyo mahirap-hirap, lalo na yung pagtitimpla ng penetrating wood stain. So kung may mga tanong po kayo, message na lang po, comment na lang po sa comment section para po masagot natin. At kapag di tayo, nagkukulay, huwag po natin biglayin, malalay lang po yung ating pagkukulay para hindi kumapal yung kulay natin. So ito, okay na po yan. So ito, makintab lang ito kasi wala pang sealer. So, pero okay na yung kulay. Yung dark brown na parang naka-stripe na yan, so lalagyan po natin yan ng cover para po yung lighter na parang naka-stripe na yan, so para may habol po natin dito sa medyo yung dark na yan na linya. So pag hindi po kasi natin tatakpan yan, lalagyan ng masking tape, so hindi pa rin natin mahuhuli yan, dadark at dadark yung kabilang area. So yan po.
So ngayon mga idol, ang susunod natin na gagawin, lilihain po natin ng number 360 yung ating pinto para sa pagtatapot natin. So ngayon mga idol, magtitipla tayo ng pagtakot natin sa pinto. So yung ratio natin, isang galon din flat lacquer, tapos isang clear gloss lacquer. So ratio 1:1. So, So mga idol, may napansin tayo dito, di ba? So yan sa loob niya, latak yan ng flared flat lacquer. So yan, kailangan natin tunawin yan. So ihahalo natin dito. Kasi kung hindi natin makukuha yan, yung kintab ng yung kintab o yung flat ng pagka-flat ng ating patapkot, hindi natin makukuha. So ito, kailangan natin tunawin yan. Yan. So latak yan ng clear flat lacquer. So importante na makuha natin yan. So ngayon, tubusan natin yan ng lacquer thinner. So para matunaw. Yung laman nito mga idol, yan. So lacquer thinner to, sinalin ko lang kasi dito. Gawa nung wala mong paglagyan nung nagbubukas ako na para sa pag-i-spray ng sanding sealer. So ito yun, lacquer thinner to. Tapos yan, so kailangan natin haluin niya ng kamay. So tutunawin natin, kakamayin natin to para siguradong tunaw na tunaw yung latak ng clear flat lacquer. So tis lang, medyo mahapdi yan pag hindi sanay yung kamay natin sa lacquer thinner. So mahapdi talaga. So ngayon, pag medyo nakaramdam kayo ng hapdi sa balat, so hugas agad. Hugas ng tubig. So ang purpose kasi ng clear flat lacquer, sa yung nagbabawas ng kintab ng clear gloss lacquer. Kasi pag sulong clear gloss lacquer lang, makintab yun. So yung may mga architect kasi na architect sa owner na ayaw nila na makintab. So ngayon, ang gagawin natin, eto, haluan natin ng clear flat lacquer. Ayan, malapit na matunaw yung latak niya. So dito rin sa clear flat lacquer, hindi pwedeng sulit lang yung gagamitin pang top coat. So kailangan pa rin talaga natin na may halong clear gloss o kaya sanding sealer. So pwede na yun. O kaya water white, pwede rin dito water white. Pag sinulit kasi natin yung clear flat lacquer, ang top coat na sulit, so ang tendency nandun sa top coat natin magka-crack yan. Doon yung malalaman na magka-crack.
So kailangan talaga may halong clear cloth o kaya sanding sealer o kaya water wipe. So ayan mga idol, okay na. Natunaw na natin yung lata. Ayan na po yung ating finished product. Sa mga beginners po, sa mga nanonood na umabot po hanggang sa dulo, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay may natutunan po tayo sa ating